Isang pangalan ang paulit-ulit na nababanggit ni Special Disbursing Officer Gina Acosta kapag tinatanong tungkol sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Si Colonel Raymond Dante Lachica ang dating pinuno ng Security and Protection Group ng Office of the Vice President. Ayon kay Acosta, hindi niya personal na alam kung paano ginugol ang pondo at nagtiwala lang siya kay Lachica na nakakaalam daw sa mga bagay na ito. Kaya tila naubusan ng pasensya, maging ang ilang senator judge. Nakatutok live si Joseph Paul. Joseph. Vicky, bakit daw hindi inimbestigahan itong si dating OVP, Special Disbursing Officer Gina Acosta, yung mga kakaibang pangalan ng mga tao na umano'y tumanggap ng confidential funds galing sa Vice President? Yan yung mga tanong ng mga senador kay Acosta. Pero ang itinuro ni Acosta, itong si Colonel Dante Lachica na tinatanong na ng mga senador, sasalang na ba yan sa impeachment court sa mga susunod na araw? Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor. Yan ang paulit-ulit na sagot ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kung paano niya dinisburse ang confidential funds ni Vice President Sara Duterte kay Colonel Raymond Dante Lachica, ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Hindi nyo rin po ba napansin na sa mga iba't ibang question ko sa iba't ibang punto, parang iisa na lang po yung sagot nyo? Napansin nyo po ba hindi? Karon, Your Honor. Ganyan din si Acosta sa pagtatanong ng mga senator judge, kaya sa isang punto, tila may ilang naubusan na ng pasensya. Siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. At siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Tapos na oras yun. Sige, maraming salamat. Wala akong makuha sagot sa iyo. Dahil hindi man lamang daw inusisa ni Acosta ang mga kakaibang pangalan na nakalagay sa mga acknowledgement receipt ng mga umano'y tumanggap ng confidential funds si Vice President Sara Duterte, tanong sa kanya ni Senator Judge Raffy Tulfo. Smart, average, or stupid? Average lang po ako mga pagkatao. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Hindi ko maintindihan, Your Honor. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Si Senator Judge Lito Lapid inungkat ang ilang pangalan sa mga acknowledgement receipts na kaapelyido nila. Kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor. Sa pagtanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, tinuro ni Acosta si Vice President Duterte na siyang nag-utos sa kanya na i-release ang pera kay Lachica oras na may encash ang mga tseke. So sino nag-utos sa'yo mag-encash? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po. Paano po ako makabigay kay Colonel Lachica, Your Honor, kung hindi ko po in-cash? Interesado naman si Presiding Officer Chis Escudero kung ibinigay ni Acosta ang pera kay Lachica, sino ang nagbayad sa mga benepisyaryo, lalo't marami sa iisang araw lamang binayaran. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera doon sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement. Tanong naman ni Senator Judge Amy Marcos, pinakailaman ba raw ng bise ang pera? Mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel Lachica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am.
Nayak naman si Acosta nang tanungin siya ng senador kung kumusta na ang asawang may sakit na nasa Davao na binisita niya kamakailan. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Dahil laging si Colonel Dante Lachica ang binabanggit ni Gina Acosta na may alam kung paano ginastos sa mga confidential funds ng Vice Presidente, tanong tuloy ng ilang mga senador si Lachica na ba ang susunod na testigo ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, pinag-aaralan pa nila yan. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel out of curiosity, although we cannot compel you, counsel. At some point, do we expect that to happen? We will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachica was starring in the testimony. Vicky, bukas sana ang nakapila ay itong isa pang SDO, Special Disbursing Officer ng DepEd naman. Itong si Edward Fajardo. Dangan nga lamang at nagsumite ito ng medical report sa Senate Impeachment Court na nagsasabi na na-stroke siya, na brain stroke siya kamakailan at hindi siya makakadalo sa pagdinig. Magpapadala naman ng kanyang sariling abogado ay ng mga doktor ang Senate Impeachment Court para tingnan ang kalagayan nitong si Fajardo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Nag-extend ng medical leave si Senadora Loren Legarda ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Batay sa pinadalang notice ng opisina ni Legarda, naka-medical leave ang senadora mula ngayong araw, August 24 hanggang 26. Gayon din sa September 1 at 2. August 3, nagumpisa ang medical leave ni Legarda. Kaya sa gumugulong na impeachment trial, laban kay Vice President Sara Duterte, 7 beses na siyang absent bilang senator judge. Nauna nang sinabi ng ombudsman na suspicious o kahina-hinalang matagal na paglabas sa bansa na mag-inang Legarda at Congressman Leandro Leviste na kapwa pinakakasuhan ng plunder at graft kaugnay sa umano'y ghost solar projects. Depensa riyan ni Legarda, sumunod siya sa mga patakaran ng Senado nang maghain ng medical leave. Pinalaga ng Bureau of Customs sa mga lumalabas na ulat na mayroon daw hinuhuli ang Philippine National Police Highway Patrol Group na tauhan ng Customs, kaya nagkaroon ng konfrontasyon sa gitna ng operasyon nila ng pagsira sa mga nasabat na smuggled na sigarilyo. Tinanggal na po sa pwesto ang mga nasangkot na HPG personnel at kanilang hepe at balak din silang sampahan ng hiwalay na kasong administratibo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nitong August 19, sinira ng Bureau of Customs sa warehouse sa Bulacan ang mga nasabat nilang smuggled na sigarilyo. Sabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, sa gitna ng operasyong ito, biglang dumating ang mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group NCR at kinapkapan umano ang mga taga-customs. Sa naunang impormasyong nakuha ni Nepomuceno, mayroon umanong hinahabol ang mga taga-HPG. May mga identification card, naka-uniforme, at yung bang pinrisk pa, kinapkapan, kung may illegal daw mga baril. Ang napaliwanag nila, meron daw silang hinahabol at nagkamali yata at nandun daw pala sa kabilang warehouse o lugar yung kanilang hinahabol. Wala pa raw nakukuhang opisyal na reports si Nepomuceno kaugnay nito. Pero may mga nabasa raw siyang ulat ng mga taga-BOC umano ang hinuhuli ng HPG. Kung nag-sorry lang, baka okay na ako eh. Kaya lang biglang binago yung narrative. Ngayon, ang narrative naman, meron daw talagang 2 taga-BOC na kanilang hinuhuli doon sa tabi ng condemnation area. A certain Alex and Joy. Yun, nabasa ko lang sa reports, sa media. Wala pa akong official report. Sabi pa ni Nepomuceno, kung meron man daw taga-customs na nagbebenta ng smuggled na sigarilyo, siya mismo ang magkakaso. Hindi ko ito tolerate kung totoong meron nagbebenta ng mga taga-BOC ng mga sigarilyong nahuli na. Interes ko at obligasyon ko nakasuhan yung mga yan. Dagdag pa niya, maghahain siya ng hiwalay na kasong administratibo. Tinanggal na sa pwesto ang mga nasangkot na HPG personnel, kabilang na ang hepe mismo nila. Doesn't mean they were found guilty or of any wrongdoing.
ito po ay to pave the way for a fair and impartial investigation na hindi po pwedeng maimpluwensyahan ng mismong mga tao na hindi naman po maganda o hindi tama na ikaw mismo ang mag-iimbestiga sa iyong sarili. Kasama raw sa iimbestigahan kung bakit HPG NCR ang nag-operate. Kailan sila pumapasok doon sa jurisdiction pag smuggling operations? Meron po kasi na, yun nga, titignan natin yan. But of course, kung nanggaling sa highway itong, isa po yun, kung nanggaling sa highway yung what we call contraband, ay pwede yung tuloy-tuloy ng pag-operate natin. It will be inefficient kung itatawag pa nila kung nasusundan na nila. But then again, since this was supposed to be by bus, lahat po to titignan natin. Hindi pa raw masabi sa ngayon ng PNP kung ano talaga ang nangyari. Masusi pa nila itong iniimbestigahan. Tiniyak din ng PNP na wala silang pagtatakpan at mananagot ang mga mapapatunayang nagkasala. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mga kapuso, ngayong nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Obet, paghandaan ang muling paglakas ng habagat na magdadala ng mga pag-ulan ngayong linggo. Huling namata ng Bagyong Obet sa layong 1,350 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin ng 165 kilometers per hour at bugsong aabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Hindi ito inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating bansa at mananatili lamang sa dagat. Posible ring bukas ng umagay makalabas na rin ito sa PAR pero pwede pang mapaaga depende sa kilos nito. Daraan niya sa Southern Islands ng Japan at sunod na tutumbukin ng mainland China. Pero kahit umalis na sa PAR, palalakasin ito ang habagat na magpapalan ulit sa mga susunod na araw. Bukod sa Bagyong Obet, meron pang 2 bagyo sa labas ng PAR na minomonitor na Pag-asa. Ang Bagyong Gaynari na dating Bagyong Neneng at Bagyong may international name na Atsani. Wala itong direktang epekto sa bansa dahil pa rin sa habagat may mga pag-ulang mararanasan bukas sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, sa umaga may tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces, ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley, Antique at Negros Island Region. Sa hapon, may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Luzon. Malalakas ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng pabugso-bugsong ulan bukas. Doble disgrasya ang sinapit ng 3 Pinoy na pauwi na sa Pilipinas mula Taiwan. Ang sinasakyan nilang van na bumangga sa isang sedan ay sinalpok pa ng humaharurot na SUV. Isa ang patay at nakatutok si Jonathan Anda. Huminto sa highway ang mga sasakyang ito matapos mabangga ng van ang isang kotse. Lumabas para mag-usap ang mga driver nang biglang sumalpok ang humaharurot na SUV. Tumila po ng 2 driver. Ang babae bumagsak sa harap ng kanyang kotse pero ang lalaking driver pumailalim at nakaladkad pa ng sarili niyang van. Patay ang 2 drivers ng van at sedan. Ang nasalpok na van, may sakay palang 3 Pilipino. Patay ang isa sa kanila, ang 62-year-old na caregiver na si Ebelia Escalona Cortez. Sugatan ng kapwa niyang pasahero sa van, ang kanyang amo at anak nito. Papunta na raw sila sa airport pauwi ng Pilipinas nang mangyari ang trahedya noong August 19. Sana po sir, matulungan niyo po yung nanay ko sir. Kasi sir, sa pagkasakit sir, yung stay sa nakabangga sa nanay ko, sana mapanagot sir. Sana mo magkaroon ng stay sa nanay ko sir. Kasi hindi namin po alam yung gagawin namin, sir. Kasi wala naman po kaming kakayahan. Kwento ng anak ng biktima, nakaupo ang nanay nila sa ikatlong hanay ng van. Naipit daw ito sa upuan, nabali ang tadyang at na-cardiac arrest. Dead on the spot ang kanilang ina na nakausap pa raw nila bago ang trahedya. Tumatawag po sa amin yun, sir. Kinakamusta po kami nung bago sa mga aksidente. Sabi niya, mag-ingat daw po kami lagi. Hindi ko po akalain na ganyan sasapitin ng nanay ko. 10 po kami magkakapatid. Nanay ko, tinutulungan din po kami nun. Sa pahayag ng MECO o Manila Economic and Cultural Office na kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan, tiniyak nilang tutulungan ang pamilya ni Cortez. Nakipag-ugnayan na raw ang MECO sa Taiwanese Police at iba pang ahensyang may kaugnayan sa kaso.
Ginabayan rin daw nila ang pamilya ng biktima sa mga requirement na kailangan sa Taiwan. Sa August 30, iuuwi sa Pilipinas ang mga labi ni Cortez. Samantala, batay sa report ng Taiwanese media, nasa stable condition na ang babaeng driver ng humaharurot na kotse na nakabangga sa van. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad sa Taiwan ang dahilan ng karambola. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Pati hallway ng National Kidney and Transplant Institute nilagyan na ng mga kama bilang paghanda sa inasahang dagsapa ng mga pasyenteng tatamaan ng leptospirosis. Bukod sa iba pang ginawang hakbang, tuloy ang panawagang agad magpakonsulta kung hindi maiiwasang lumusong sa baha. Nakatutok si Rafi Tima. Mag-iisang linggo na sa National Kidney and Transplant Institute ang 71 taong gulang na si Mario. Sising-sisi raw siya na binaliwala niya ang panganib na dulot ng leptospirosis. Parang hindi ako naniniwala sa sinasabi na leptospirosis eh. Bakit o ganun? Ba't di kayo naniniwala noong una? Kasi wala naman ako makitang basihan para paniwalaan. Tapos later on, nalaman ko, baka dahil may mga opening ako sa paa, may mga ano kasi ko grown eh. Baka ako doon dumaan. Matapos sumailalim sa 5 dialysis, unti-unti na raw gumaganda ang kanyang kondisyon. Kaya paalala niya ngayong tag-ulan. Huwag baliwalain. Huwag umasa doon sa tsamba. Huwag umasa doon sa sariling paniniwala na malakas tayo, kaya natin. Batid naman daw ng motor taxi rider na si Enrique ang panganib ng sakit. Pero wala siyang choice kundi lumusong sa baha para pumikap ng pasahero kahit alam niyang may mga sugat siya sa paa. Wala naman daw siyang bota bilang proteksyon. Medyo may kaba rin. Sayop ng buhay po ngayon eh. Kailangan mo magtiyaga para bumiyahe. Para sa pamilya. Dasal-dasal na lang. Paalala ng NKTI, kung hindi maiiwasang lumusong sa baha, agad magpakonsulta dahil may gamot pangontra dito. Pag lumusong ka dyan, sakali dyan, hindi mo alam kung ano yung na-expose doon. Inom ka. 2 tableta lang nung doxycycline. At kung lumusong ka araw-araw, once a week, iinom ka. Readily available, pinamimigay ng Department of Health. Gamitin natin. Sa ngayon, nasa 48 may leptospirosis ang nakakonfine sa NKTI. Hindi pa kasama dyan ang 11 dinala sa emergency room bago magtanghali. Para mas marami ma-accommodate, may ilang suite, private room at hindi ganong ginagamit na hallway ang nilagyan na ng dagdag na kama. May mga kausap na rin daw silang ibang ospital na payag kumuha ng iba pa nilang pasyente tulad ng Philippine General Hospital o PGH. I think by today, we will be transferring 5 or even 10. Other hospitals, I think Pasig already, Quirino. So, it is one thing that we notice now. The networking has improved. Papaigtingin din daw nila ang kanilang peritoneal dialysis program o PD, isang paraan ng dialysis na pwedeng gawin sa bahay ng pasyente. Dahil inaasahan pa nila ang dagsa ng pasyente, paalala ng NKTI sa mga magtutungo sa kanila. Do expect that there will be delays in admission, that there will be those that may not be treated right away because we prioritize based on severity yung kondisyon ng pasyente. Hindi siya first come, first serve. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Natangayan ng cellphone ng 18 anyos na estudyante sa loob ng isang subdivision sa Pasig City. Ang isa sa 2 suspect arestado. Nakatutok si Gabriel Gonzalez. Sa kuha ng CCTV, kitang nilapitan ng 2 lalaki ang 18 anyos na babaeng estudyante sa isang subdivision sa barangay Pinagbuhatan, Pasig, pasado alas 9 ng gabi noong Martes. Pilit hinablot ng mga lalaki ang cellphone ng babae. Nagpumiglas ang biktima pero nakuha pa rin ang cellphone na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Sinubukan niyang habulin ng mga lalaki pero nakatakas na sila. Agad nagsumbong ang biktima sa barangay kung saan nakilala ang isa sa mga sospek na edad 21 anyos na taga-barangay Pinagbuhatan din. Actually, pamilyar sa amin kasi laging may involvement to sa mga gulo eh. So, na-confirm din doon sa complainant. Kaya na-identify na namin. Nitong Sabado, naaktuhan ng mga nag-iikot na pulis ang sospek na may binebentahan umano ng iligal na droga
kaya inaresto siya. Noong nagkaroon ng Oplan Galugad, natsyempohan naman ng mga kapulisan natin doon sa Kaliwag Street kung saan doon siya nahuli. Na-confirm nila na nagtatransaksyon sila doon sa droga. Target umano ng sospek at kasamahan ang mga estudyante. Nakumpiska sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu at pera. Hirap naman ngayon ng biktima dahil ginagamit niya sa pag-aaral ang nanakaw na cellphone, lalo't sunod-sunod ang online classes dulot ng masamang panahon. Traumatic siya sa akin. Hirap na ako lumabas, hirap ako matulog, palagi ako nag-iisip. Naapektuhan talaga ako nito, lalo na sa academics ko. Desidido ang biktima na magsampa ng reklamong robbery laban sa naarestong sospek at kanyang kasabwat na tinutugis pa. Nakakulong sa Pasig City Police Custodial Facility ang sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Gabriel Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, may hahabol pang taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas po yan, huling Martes ng Agosto. Sa datos po ng Department of Energy, 2 piso at 31 sentimo ang dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Piso at 8 sentimo naman sa gasolina, may taas presyo rin ang kerosene na 75 sentimo kada litro. Mapapanood na rin sa Task Force Firewall si Sparkle actor Gil Cuerva at ang kanyang special role, magiging kalaban ba o kakampi ng Team Firewall? Makichika kay Aubrey Carampel. 2019 ang gampanan ni Sparkle actor Gil Cuerva. Ang role ni Vin Ocampo, isang PIDEA agent sa GMA action drama series na Beautiful Justice. 7 years after, mapapanood sa Task Force Firewall si Gil pero hindi bilang additional member ng PBI, kundi kalaban na makakaharap ng Team Firewall. I'll be playing the role of Hans, and then meron akong kapatid. Hindi ko muna isuspoil kung sino yung kapatid ko, pero siya yung parang mas boss ko. And si Hans, meron siyang ginagawang what's the right term? Mga dirty activities, yan, na magiging subject ng Task Force Firewall to solve. Thankful si Gil na makatrabaho ang Team Firewall. Nakikita ko yung samahan nila sa set, yung cast. They all seem very close with each other. I love to do action, you know. I get in a good sweat. Ang saya din. At saka pag nakikita mo yung eksena ng buo, parang napaka-fulfilling na makita na lahat ng ginawa ko, mga stunts and stuff like that, were put into a good use. Mabuti na lang daw ay handa si Gil sa action scenes na very active din ang lifestyle. 2 to 3 times a week daw siyang nagtitraining ng martial arts na jiu-jitsu. I use it as therapy, as a way to improve my life, improve my overall mental well-being, and to build confidence din. 3 days ago lang nag-celebrate si Gil ng kanyang birthday with family and close friends. Ngayong 31 na, ano nga ba ang goals niya? I'm trying to be wiser with my money. Kasi syempre gusto ko maging financially stable. I want to prepare myself for that point in my life where I'm gonna start slowing things down. Hindi na ako I mean, I know I'm only 31 but I'm also 31 na. So I'm just trying to ready myself for that next chapter in my life. Kasama na ba riyan ang new love life, Gil? Wala muna. Syempre para when the right one comes, I'm ready. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.